Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Kumusta ho kayo mga ka-KP at 13 ho ng Pebrero, Lunes ho ngayon? Diretso ho tayo sa sala ng balita. All-out war laban sa gambling ang gagawin naman ngayon ng PNP matapos silang tanggalin sa pagsugpo ng iligal na droga. Tanong, tama ba sa pagsugpo ng sugal at hindi na sa drugs nakatutok ang ating mga pulis? Bigla kasing mukhang nalihis yung kanilang mga tungkulin dapat matapos silang ilan po sa mga miyembro ho ng PNP ay nasangkot ho sa pagpaslang dito sa isang Korean national. Kaya ibinigay na ho sa PIDEA at sa AFP ang pagtugis ho sa mga drug lords. Ngayon, gambling lord na naman ang kanilang hahabulin, Ben. Kaya kung sa tingin ho ninyo, angkop ba ang PNP na siya pong susugpo sa illegal gambling? Kaya ba nila? Ayan. Okay. Yan ang tanong. Mga suki natin sa overseas, mga Pinoy ho na kalat ho sa buong mundo. At yan ho'y 10 million Filipinos overseas sa pamamagitan ho ng mga OFW. And 1 million mga immigrants ho yan, kalat din sa ibang mundo. Binabati ho namin kayo ng magandang gabi mula ho sa Maynila. Real-time, live ho tayo sa PTV4. And gamit ho ang microwave transmission. Naka-simulcast ho sa bitagmedia.com, official website ho ng Bitag. Ganon din ho sa Facebook page ng Kilos Pronto. Live streaming ho tayo ngayon. Siya nga pala, Ben, dapat emphasize natin na bispiras ngayon ng Valentine's Day. Dahil bukas talagang mapupuno ho ang mga, alam mo na, restaurant. Bakit hindi ka nakapula? Kailangan ba? Okay. Bukas pa. Alright. Bukas pa. Ako talaga. May color coding daw. Pag sinabi nakapula ka daw, taken ka na. Di ba meron ganun May mga ganun Pero bukas pag-usapan natin color coding. Pero bago yan, at kung kayo po ay nakaranas po ng pang-aabuso, panloloko, kapabayaan, o may alam na anomalya na gusto pong isiwalat, idiretso po kayong magsumpong dito sa aming pong tanggapan, dito po sa BMUI Digital Studio sa Timog Avenue po kami sa Quezon City. Makakaaso kayo sa amin ng Kilos Prontong Aksyon o Tugon at siguradong walang lugar sa amin po ang mga kawatan at mga drobo. At wala pong pakundangan, sinasabi ho namin, ito ho nag-iisang sumbungan ng bayan para sa bayan sa Channel 4 ho to. Kaya kung kayo ay nakatutok na ho sa amin, wala nang patumpik-tumpik pa, Kilos Pronto na! Dorobo sa social media, kumana na naman, negosyante sa spare parts biniktima, modus ng kolokoy, bagamat booking na, marami pa rin ang nadidisgrasya. Alamin sa Kilos Pronto. Lolang nagkawang gawa, pinoga, salarin, malayang malaya. Kamag-anak ng pobreng nakatatanda,
sumisigaw ng hustisya. Alamin sa Kilos Pronto. Kalsada sa Negros Occidental, hindi na nga raw sementado, dulot pa raw ay perwisyo. Mga residente, tulong ang hinihingi. Putik na dinadaanan nila, pahirap daw sa kanila. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, simulan po natin sa Kilos Pronto mga ka-KP. Una sa listahan natin ngayong gabi, ang mga numerong maaari ho niyong tawagan sa panahon po ng emergency sa ating Philippine National Police o PNP. Pwede rin po kayong tumawag po dyan kung meron po kayong gustong ireklamo mga police, scalawags. Ang mga paalala ng PNP kapag tatawag, panoorin po natin sa ating All Points Bulletin. Nililinis ng Philippine National Police sa kanilang hanay. Ipinapanumbalik ang tiwala at respeto ng publiko sa kapulisan. Kasabay nito, ang paglulunsad ng institusyon ng mga numerong maaring tawagan. Ang main concern ng PNP sa crime, but then pati lahat ng emergency, pwede ring ibato doon sa mga hotline numbers namin. Although mayroon tayong national hotline, yung 911, any emergency, whether law enforcement problem or pwedeng itawag doon. Maliban sa 911, meron pang 6 na hotline ng PNP. Ang i-report mo kay Chief, text 2920. Text Bato 2286. Itaga mo sa Bato Reporting App. Itaga mo sa Bato App Alert at Counterintelligence Task Force Numbers o CITF. Ang primarily dito target yung mga tinatawag na mga police scalawags o yung mga police na gumagawa ng mga kalokohan. Ito yung yung pwede nilang kontakin na number. Direct ito doon sa CITF, sila lang yung nakakaalam. Then pwede nilang aksyonan yung reklamo agad-agad tungkol sa mga police misconduct. Ayon sa Information Communication Development Division ng Police Community Relations Group, may mga kailangang detalye na i-provide ang sender sa PNP hotlines. Of course, kung sino man po yung nagre-report, importante po yung specific na mga details like yung time, yung date, o yung place of incident, o kung sino yung subject. So, depende doon. Not necessarily na sabihin yung name nung nagre-report. Apela ng PCRG sa publiko. Doon sa aming text Bato 2286, siguro mga 80% talagang mga tunay yung mga legitimate, yung mga concerns and na-address naman agad. Siguro kung i-compare natin, maraming nagpa-prank, lalo na doon sa 911 Dapat seryosohin natin yung emergency hotline numbers na yun ay pwedeng maging life or death situation, so hindi dapat niloloko yung number na yun. Sana lahat ng itawag lang yung legitimate talaga na concern o problema. Ina-assure ho natin yung ang publiko na lahat po ng problema ay na dinudulog nila ay agad na aksyonan. Yun, magandang ito pong programa ho ng PNP, lalo-lalo po sa civil service group ng nila, ng sangay po ng PNP. Pero request natin kay Chief PNP Bato na kung maaari, siguro ipaskil nyo ho sa mga matataong lugar, yung inyong mga numero, para at least ma-memorize ho nila. At kung maaari, yung mga kababayan ho natin, mga ka-KP, kunan ho ninyo ng picture ho, yung mga numbers sila, para at least may copy ho kayo. At request natin sa PNP, kung meron po magreklamo, sana naman may kilos prontong action po dyan sa mga idinudulog sa inyo. Alam mo, Rex, sa ibang bansa, total lamang ginamit na rin 911, kahit saan makikita sa mga lansangan, sa mga malalawak na highway, in case of emergency, call 911. Lagi hong sinasabi yan. Kaya kinakailan siguro talaga pagpapaskil. Sinabi mo sa mga postes, sa mga lansangan, sa mga highways, byways, freeways, nandyan lahat yan na dapat makikita ng tao. Tsaka isa pa, kaya ho tayo may 911, dahil ang mga puliso talaga madaling tawagan, madaling rumisponde at madaling dumating.
Hindi na ho yung kapareho nung hapon, mag-order ka ng pizza delivery, dumating na yung pizza, hindi pa dumating yung responde, picking bodies na lang. Pero sa bagong bagong sistema, nakikita na natin yung sinasabing pagbubuo ng panibagong, estilo na kung paano responde. Dahil 911 responde, medical emergency, ganon din yung sinasabing fire. Kasama nakausap ko, Ben, yung mga taong involved dito sa mga pag-responde ho, sa mga krimen o anumang sumbong ho ninyo. Abay, magugulat na lamang ho kayo. Real time po, makukunan, kunyari, isang kawatan ho, in progress na nangyaring kawatan. Nakaano ho kayo, naka-video ho kayo, gamit po mga drones. Yan po, yung mga kawatan kayo. Kitang-kita mga kilay ho ninyo dyan, kaya magbago na ho kayo. Okay. Yun. Eto naman, Lex. Alam nyo, gasgas na ho talaga pag sinabing social media. Gasgas na ho talaga pag sinabi ho talaga mga modus na yan sa social media. Mike, makinig ka. Yun. So, pag sinabi hong social media at ginamit mo to na lagi nagbibigay ka ng babala, hindi ka nagtatrabaho. Tamad ka. So ngayon, para sa akin, ganito lang aking sasabihin. Anumang mga inaalok sa social media, sa mga online, kaakibat na hong panloloko dyan, kahit na nga OLX Sila ho mismo, hindi sila pwede magsabing o mag-ingat dito sa mga nakikita ninyo binebenta at nilalako. Kasi wala kaming kinalaman kung kayo'y mabibiktima ng mga dorobo. Nakikinig ba kayo OLX? Ito pa tong kinuha ni Mike. Kay Mike pa to? O sige, tingnan na lang natin to kung anong estilo na to. Panoorin. Ang mga scammer sa social media patuloy pa rin na nambibiktima sa ating mga kababayan. Katulad na lamang ng sinapit ng isang negosyante ng parts ng motorcycle na si Nida. Hindi niya tunay na pangalan, 36 anyos. Sinubukan daw niyang magbenta online. Dito na nagpakilala sa kanya ang isang April Santillan. Isa raw siyang online reseller ng spare parts na tulad ng binibenta ni Nida. Ang kanyang kumpanya raw ay Rider 150 Philippines V0.0. Una po kasi meron akong isang client umorder na siya sa akin. Habang naghihintay ako ng payment niya, nainip ako, nag-check ako ng profile niya. So doon ko nakita yung page ng Rider 150 Philippines SS V0.0. Doon ko nakita yung page niya and then inopen ko yun. So, nakita ko andun yung mga hinahanap kong item sa kanya. Nainganyo daw si Nida nang umorder ng shifter rear set dahil inakala niyang kikita siya ng malaki. Nag-usap muna kami regarding sa page niya, nagpanggap siya ng supplier siya. Nagpapadating sila ng mga item galing Thailand. Yun, umorder ako sa kanya. Una, syempre, nagtanong-tanong, ganito, ganyan. Then, nung okay na, nagbibigay pa siya ng discount. Ang in-order ko sa kanya is 5 shifter, worth 4,500. Sa halagang 20,000 piso, mabilis raw silang nagkasundo ni Santillan. At katulad ng ibang nag-online business, ipinadala muna niya ang pera sa mga money remittance center bago naman ipadala kay Nida ang produktong in-order. Pero matapos daw may padala ni Nida ang pera, agad siyang binlock ni Santillan sa kanyang social media at ang kanyang produktong in-order hindi na naipadala sa kanya. After po nung makuha niya ng pera, sabi ko, pakipadala po yung resibo ng shipping tsaka yung item hanggang sa wala na, hindi na po pinadala yung resibo tsaka yung kung ano man yung hinihingi ko sa kanya. Pero si Nida, hindi pala nag-iisa. Ang ilan sa nabiktima ng kawatan sa social media na naglabas ng kanilang sama ng loob, natangayan na rin ng libu-libong halaga. Sa pag-imbestiga ng Kilos Pronto, lumabas na peke ang ginagamit na pangalan ng suspect sa kanyang social media account dahil ang tunay na pangalan umano ng talpulanong kawatan ay JP Lobos na taga Hagonoy, Bulacan. Aktibo pa rin ang online store na Raider 150 Philippines V0.0 pero ngayon, Jomari Manabat naman daw ang ginagamit ni Lobos na pangalan para makapambiktima. Ayon kay Police Superintendent Jail Guillermo ng Anti-Cyber Group ng Campo Crame, malinaw na bogus lamang ang negosyo ni Lobos.
The scammer is always looking into earning a money na hindi niya pinaghihirapan eh. Under the law, more than 5 or more victims, it can consider large-scale estafa. So, mas mataas yung penalty niya. Maaari ding magsampa ng kasong estafa mga nabiktima ni Lobos. At dahil sa ginawa ito gamit ang internet at online, ang parusa ay maaari raw madagdagan. Based sa revised penal code, meron tayong tinatawag na swindling or estafa under Article 315 ng revised penal code. Ang penalty nito ay it ranges from 6 to 12 years imprisonment and a fine of more than maybe 100,000 or more. It depends on the damage. But under the law, under the Cybercrime Prevention Act of 2012, under Section 6, na nakalagay doon ay any violation of the revised penal code, special laws, committed by, through or with the use of information communication technology, the penalty is 1 degree higher. So, based on the revised penal code, pag ang penalty ng swindling or estafa is 6 to 12 years, it will increase into 1 degree. So, ibig sabihin nun, it will fall up to 12 years to 20 years based on the culpability of the suspect. So, who will determine this? It depends on the judge. Kung gaano katindi yung offense or the grave offense that the suspect has committed. Kaya naman, panawagan ng Kilos Pronto sa publiko, tandaan ang pagmumukha ng talpulanong si Lobos. Kung sino man ang makakakita sa kanya, ay ipagbigay alam lamang sa pinakamalapit na pulisya o sa Kilos Pronto. At sa kanya mga nabiktima, maaari na kayo magtungo sa tanggapan ng Anti-Cybercrime Group at magsampa ng demanda laban kay Lobos. Maaring Ben, no, yung mga pictures na pinakita ho natin, baka hindi nga rin siya yun eh. Diba? Ginamit lang yung mga pictures po. Kaya ingat tayo. Para sa atin, Lex, no? Luzon, Visayas, Mindanao, makinig ho kayo, no? Para mananawa na lang ho kami. Ako, nauumay na ako dyan sa mga ganyang klaseng modus na nilalantad pa natin. Dapat hindi na nilalantad yan eh. At yun lang simple. Diretso na, may pagkahalong buisit itong sa akin eh. Kasi unang-una, kung pag kayo ho'y na biktima sa social media, tigas ng bumbunan nyo. Bakit matigas ang bumbunan niyo? Kung gusto niyo makipag-deal sa social media, it better be na pwede niyo punta ng address na may outlet, na may business permit, na kung sakaling sasauli mo, nasasauli niyo, eyeball to eyeball. That's the first thing. Dapat yun ang sinabi ng pulis kanina. Pangalawa, hindi kayo nakikipagtransaksyon na kumbaga gamit ang Western Union or remittance company through doon sa sinasabing social media thing na ang ginagawa nyo, mag-order kayo, pagkatas pakikitaan lang kayo. Kasi palaruan yan. Kung yung OLX na nga eh, sila na mismo, maraming nabibiktima ng panloloko dyan. I'm sorry, OLX, if you guys want to respond to this, send us your response and we will go back kasi marami na rin nabibiktima. Next time, maglagay na lang kayo ng disclaimer na posible yung mga transaksyon na nangyayari ay bogus kasi hindi nyo control. So, para makontrola ho, yung sinasabing mga bogus sa social media, lalo-lalo na yung mga online na yan, dyan ho yung mga palaruan ng kawatan. Alright? So next time, hindi nyo na ho siguro kami masyado mapapanood na pagpapalabas ng mga ganyang online na yan. Kasi alahong katapusan yan eh. Hanggat may naloloko, may patuloy yung panloloko. So para matiwasan na ho yan, all points bulletin na rin sa amin, never transact in any transaction sa social media nang hindi nyo nakikita yung nag-aalok at kung ang kanyang opisina, ang kanilang sinasabing establishmento o may business permit sila so that when you have a complaint about the product, nasasauli yun eh. Kung yung sinasabing social media lang, abay talagang mabibiktima ho kayo eh. There's nothing more that you can do than stop dealing dyan ho sa sinasabing mga online yan. For sure, due diligence talaga. Yan ang importante. Okay, dito tayo, mga ka-KP. Isang reklamo ho ang nakarating sa ating tanggapan tungkol po sa nangyaring insidente ho dyan po sa lungsod ng Caloocan. Ano po ito? Noong kasing uno ho ng buwan ng Enero, taong kasalukuyan, nang malunod po ang 6 na taong gulang na si Hanze Murillo sa Dreamland Resort. Diyan po yan sa Zabarte Road sa Caloocan City. May iwasan daw sana hong ganong klaseng insidente kung may sapat lamang daw hong kanilang tauhan na nagbabantay po sa mga bumibisita po dun sa lugar na yan. Ang pamilya ng biktima, inalok na rin daw ho ng naturang resort na may-ari ho ng 50,000 pesos. Ngunit, ito po ang clincher ho dito. Kapalit daw ho niyan, yung pagpirma daw ho ng mag-asawa sa letter of desistance. Ano nga ibig sabihin nun?
Kausapin natin ngayon. Panoorin muna natin. Ito po yung nangyari hong pagkalunod po sa bata. Huminga pa po. Ano po, may ano na po kayo ng ano na sasakyan, may sasakyan. Ano na kayo ng Kanina pa po siya doon, wala na lang eh. Wala na. Wala na lang. Wala na. Kanina pa ba yan? Paano lang na wala sasakyan? Okay, medyo maselan po itong insidenteng ito at pasintabi ho sa mga nanood. Kasama ho natin ngayon sa studio, mag-asawang Jimmy at Heidi Murillo. Sila po yung ama, magulang po nitong namatay hong bata. Kausapin natin sila. Mang Jimmy at Ma'am Heidi, kami po yung nakikiramay po. Napakasakla po yung nangyari po sa inyo pong anak. Pero meron po kayong gusto pong ireklamo laban ho dito po sa may-ari ng Dreamland. Paano ba ho kayo nilapitan nito at paano ba nila kayo kinausap dito po sa pangyayaring ito? Ako kasi ang ako ang nandun sa ospital. Opo. Kasi kaso lahat ng anak ko. Tapos yun, lumapit nga sila sa akin na kung ano daw ang gusto kong assistance, ibibigay daw nila. Okay, binayaran naman nila yung ospital. Tapos yung sa nagbigay sila ng advance. Tapos pagkatapos nung kinakausap na ako, bibigyan ako 50,000. Sabi ko, para ano to, te? Sabi niya, para sa kaubuho ang bayad. Doon sa bata, sabi ko sa anak ko, sabi ko gano'n, 50,000. Sabi ko gano'n, grabe naman kayo, te. Sabi ko gano'n, napanood ko yung video, sabi ko gano'n, dapat mabubuhay yung anak ko. Kung may marunong man lang mag-CPR sa inyo. Sabi ko sa halot lahat na nakapanood dyan, nangihinayang na dapat buhay dapat yung anak ko. Sabi ko Maagapan pa ho sana. Maagapan sana. Oo. Inamin ba ho nila na wala ho talaga silang lifeguard? Inamin nila na talagang wala silang lifeguard. Kaya yun nga, yun ang sinasama ng loob ko. Kasi kung mayroon man lang sa kanila, tinatanong ko, sabi, mayroon daw marunong. Ang kaso hindi daw pumasok nung araw na yun. Sabi gano'n. Sabi ko, tingnan, dapat sabi ko, nagsarado na lang kayo, hindi na kayo nagbukas. Kasi kung kagaya niyan, nangyari yung ganyan, anak ko pa naging sample nyo. Sabi kong gano'n. First time ba ho na may nangyari ito sa inyong anak? Marami na akong nalunod dyan. Previous pa ho na gano'n? Marami na akong nalunod dyan. Marami na rin nalunod do. Ang last year yata, 4 years old, ang nalunod dyan. Taga Nabaliches din. Alam mo, Lex, sa inyong dalawa, magulang, kung yung sinasabi ninyo, gross negligence na yun Paulit na yan Hindi na, kumbaga hindi nadadala itong resort na to. Tsaka isa pa talagang, kung may resort talaga, Alex, may swimming pool, dapat talaga may lifeguard siya. Kompleto yan May first aid. May lahat ng alam natin yan Ang hindi ko lang maintindihan, kayo ba'y nagbigay ng presyo o sila mismo nakikipag-areglo, nagbigay lang? So, voluntary na nag-offer, parang binigay lang sa inyo 50,000? Hindi ako nagbigay sa kanila ng presyo. Sila bang nagbigay sa inyo ng 50,000? Sila nag-offer sa akin. Kusa sila. Wala naman kayong usapan na areglo? Wala. So parang gusto nila tanggapin nyo yun, tapos kung may desistance, ibig sabihin quit claim na, hindi na kayo magdedemanda. Yun ang pagbayad sa ospital, at the same time, yung 50,000, sapat na yun para sa buhay ng anak nyo. Yun ang gusto nila mangyari. Pero mukhang doon sila sumama ang loob ng magulang nito. Okay, alam mo, Ben, tinawagan ho namin ang panig ho ng Dreamland Resort, ngunit tumanggi ho silang magsalita ho dito sa Kilos Pronto. At ang sabi, off-cam ho ang sabi daw ho, nagkataon lamang daw ho na walang lifeguard nung araw putok na yun. Sa buho so, ibig kayo? Sabihin po talaga ho, may pagkukulang ho talaga ho kayo. Doon pa lang, nahihiya na sila sa kalang kawalang hiyaan. Yun. Kaya dahil paulit-ulit na po itong nangyari nito, kausapin ho natin ang hepe ho ng Business Permit and Licensing Office po, BPLO ng Caloocan City Government. Walang iba kundi si Attorney Cho Vergara. Attorney Cho, magandang gabi ho sa inyo. Si Alex Santos po, kasama ko si Ben Tulfo. Magandang gabi ho sa inyo lahat at nakikiramay po ako dun sa mga namatayan po. Nakakalungkot ho dahil nangyari uli ho ito. Attorney Cho, sa inyo pong datos ho dyan sa City Hall, pang ilang beses na ba ho itong mukhang markado na yata ho itong Dreamland? No? Ang dami na ho yata nalulunod ho dyan. Actually, sir, nag-comply sila during the last time po na nagkaroon ng insidente niyan. Pero unfortunately po, nangyari po uli at hindi ho excuse yung wala ko silang tao at that time. Sana nga po, tama po, na hindi dapat nag-ooperate kapag incomplete po yung facilities o incomplete yung tao. So, malaki ho yung pagkakamali ho nilang nag-ooperate sila nang wala hong
sapat na safety measures para dun sa kanilang facility. Oho. So ano pwede pwede ho natin gawin ho dito? Meron po bang mas matindi hong parusa para sa kanila ho? Ang pagsara ho ba ng Dreamland, yan po ba'y nasa isip po ninyo po dyan sa inyo pong nasa City Hall? Bukas na bukas po, papupuntahin ko yung mga tao namin para isarado po yung Dreamland Resort. Kasi po, mali ho talaga yung ginawa nila at hindi lang ho may criminal negligence po silang ginawa. So, ibig sabihin, talagang hindi dapat sila nag-ooperate. Okay, sa panig naman... Bukas rest assured po, bukas na bukas po, isasarado po namin yun. Okay. Sa panig naman po ng pamilya, yung pong alok na 50,000 pesos, na parang insulto para sa akin po yun, attorney, no? Ano pwede ho ninyong sa kanila ho? Ano pwede ho ninyong i-advise po sa kanila? Legally and bilang personal yun nga po hindi ho kasi pwedeng bayaran talaga yung pagkawala ng isang pamilya, lalo na po anak. Meron ho tayong batas, pwede ho sila magdemanda para makompensate. Kasi hindi lang ho criminal yan, may civil liability rin ho sila dyan. So, syempre, yung court po ang magde-decide kung magkano po yung pwedeng i-allot para dun sa damages na na-sustain ng pamilya. Attorney Cho, siguro yung inyo pong mga pahayag po na-digest ho namin at siguro papupuntahin ho namin itong mag-asawa ho at para matulungan ho natin ho. Bukas na bukas po, rest assured po, actionan po namin yan. Okay, thank you so much po, Attorney Cho, sa inyo pong aksyon kagad, kilos prontong aksyon. Ayun, Nay. Thank you po, Attorney. Ayun, any message pa? Siguro para sa akin inaano pa rin ini-internalize pa rin ang situations. Ang sabi ni Attorney Cho, na magaling din to sabi niya, hayaan ng korte may desisyon. Wala naman kayong inalok na 50,000, silang kusang nag-alok sa inyo. Sinabi ni Attorney Cho, hindi sila humingi. Hindi kayo humingi. Ito, ngayon, merong criminal negligence doon, merong civil negligence din doon. Pareho yun. Pag sinagsama-sama mo, ang korte magdesisyon doon. At mapapasara sila, makikipag-settle sila sa inyo. Hindi yung nagsisettle sa inyo out of court, pero mukhang hindi tama. Kasi umamin muna sila sa kanilang pagkakamali. Kasi pag pinalusot natin yan, Lex, mauulit Naulit na to So, bilang isang ama ng inyong anak, di ba? Siguro para naman hustisya sa iyong anak, na wag muna pagbuksan yung putok sa buhong resort na yan. Kasi baka makapinsala sa ibang mga pamilya rin na pupunta ro na wala silang alam. Dapat yan pinapaskil, close, because of criminal negligence. Ganun lang kasimple. Kasi parang hindi natuto na dami na nangyari. Walang kadala-dala. Ay, nako. Well, sige. Nay, nasamahan ko kayo ng kilos pronto dito po sa opisina ni Attorney Cho. Thank you so much. Mabait yun si Attorney Cho. Maasahan niya. Pagkakasama rin yun sa Quezon City. Sila, si pangalan ko, sila Gary Domingo. Alright? Okay. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto, mga ka-KP. Ito po'y sa lungsod ng Malabon nangyari po ay isang matandang babae ang walang awahong binaril sa ulo. Ang motibo sa kanya pong pagpatay, ang pagkakawang gawa ho ng biktima. Buong detalye po, ito po ang Kilos Pronto Crime Desk. Nung tumawid po siya, nakita ko po na may bumaril po sa kanya. Saan siya nabinaril? May ulo. Tapos? Naglakad pa po siya noon. Tapos pagkalakad niya po, umano siya, mas bigla po siyang bumagsak. Tandang-tanda pa ni Jay, hindi niya tunay na pangalan ang pamamaslang sa isang babae sa barangay Katmon, Malabon City. Kinilalang biktima na si Milagros Masalyo, 68 anyos at residente rin na naturang barangay. Si Milagros sa presidente ng asosasyon ng informal settlers na tumutulong din sa mga kanayo nila pagdating sa pagpapakabit ng kuryente. Bandang alas 7 ng gabi noong 29 ng Enero ngayong taon, pauwi na sana ang biktima nang bigla na lamang siyang binaril ng isang hindi patukoy na gunman
gamit ang 45 baril. Sa investigasyon ay sinagawa ng Malabon City PNP sa paungunan ni Police Officer 2 Rakimar Dinayog. Isang tama sa ulo ng biktima ang agarang ikinamatay niya. Pauwi sila nung araw na yon, kasama niya yung kanyang apo at ang anak. On the way home sila, merong biglang sumalubong sa kanila na isang lalaki na hindi akalain nung biktima na yung pala yung babaril sa kanya. Nakita nung apo niya na tinapik yung biktima. Paglingon ng biktima at saka binaril yung biktima sa ulo ng 2 beses. Ayon sa testigo na itatago namin sa pangalang Jay, nakipag-usap lamang daw ang biktima sa ilang mga residente ng barangay na lumalapit sa kanya tungkol sa pagpapakabit ng kuryente. Nakipag-usap po siya dun sa babae tungkol dun po sa pakabit ng ilaw. 3 babae po yun. Tapos sabi po ng babae isa, magkita na lang daw po sila sa taas. Kung pwede lang daw po umaga. Tapos sabi po ng matanda, hindi daw po kaya ng umaga kasi daw po may inaasikaso siya. Kung pwede lang daw po, lunch na lang daw po, mga 1. At matapos ito, dito na nakakita ng pagkakataon ng gunman na isa katuparan ng kanyang plano. Noong pagkabagsak ng matanda, matapos siyang mag-iwang-giwang, wala na siyang sinyalis na buhay pa siya. Meron po. Yung nakadilat po siya. Nakatingin po siya dun sa babae. Pagkatapos niya po umiyak, napapikit na po siya. Ikinwento rin ni Jay sa Kilos Pronto Crime Desk ang itsura ng gunman. Ano itsura niya? Matangkad ba? Matangkad po siya. Yung sombrero niya kulay itim. Tamtaman lang yung katawan. Tapos yung ilong niya matangos. Tamtaman lang din yung kulay. Hindi siya singkit. Mahapal yung kilay niya. Tapos biglang tumakbo siya sa likod ng babae. Papunta dun sa taas. Kaya naman, malaking paniniwala ngayon ng pamilya ng biktima na ang pagtulong ni Milagros sa mga kabarangay ang naging ugat ng pamamaslang sa kanya. At ang mga nag-aalok ng jumper o illegal na pagkabit ng kuryente ang posibleng utak sa pagpatay. Ang kanila kasing modus ang pangunahing maapektuhan ng pagtulong ng biktima sa mga residente. At dahil na rin sa takot, pinili na rin ang pamilya na wag nang humarap sa kamera. Sigaw pa rin nila ngayon ang agarang hustisya para sa kanilang ina. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pangangalap ng pulisya ng ebidensya upang matukoy ang salarin at totoong motibo sa pamamaslang. Sigurong ipanawagan natin sa PNP, bilis-bilisan ho ninyo dahil kawawa ho yung biktima. Siya na nga ho nagmamagandang loob para mabigyan po ng ilaw at kuryente po yung mga tao ho dyan. Siya pa yung pinag-initan. Alam mo natin, kapag ang illegal ho, namayani ho dyan, wala ho. Parang ho kayong kinain ng sistema ho dyan. Wag ho, tulungan ho natin yung pamilya ng biktima ho para masugpo at mahuli po yung suspect na yan. Ha? Ayun. Okay. Well, doon sa kwento na yan, Lex, crime, dito naman tayo sa medyo mga pag-asa, nabibigay pag-asa. Mga kwento ho ng mga totoong tao. Mga karamdaman ho, na kung minsan nakala nila, tapos ng buhay nila. Pero may pag-asa. Ito yung totoong kwento, panoorin. Pasko noon parang nangihina ako na hilo ko. Ngayon nagpatingin ako, sabi nga, mataas ang blood sugar ko. Binaliwala ko lang muna yun Nang natakot na ako, nung kinukumbulsyon na ako yan, nagpa-kumpay na talaga ako, kailangan na nga i-kumpay. Puro insulin na yung tinutusok sa akin sa ospital. Pag masakit ang mga binti, sama sa diabetes, namagayan. Umabot na hanggang dito yung maga niyan, tiyan ko. Saka yung mga binti ang lalaki. Anguno ako nagpakumpay Nung nagkaroon na ng komplikasyon sa puso, hindi na ako tinatanggap sa Anguno. Sa
isabi nyo na ako dinadala. Dialysis na rin ako. Grabing naramdaman ko na parang ihimatay na ako. Grabe ng takot ko nun. Yun, hindi ako makagalaw-galaw ng maayos dahil parati ako napapagod. Mabilis mapagod. Hindi na ako makagawa sa bahay. Pag tumayo lang ako, nahilo ko. Pag nakatayo ako ng mga ilang minuto, nangihina na ako niyan, kailangan ko na maiga. Pag nakaupo rin, ganun din. Kailangan higa, upo, tayo. Hirap ng naramdaman ko noon. Nahihirapan ako lumakad. Nabilis mapagod, mga 10 hakbang na. Hindi nga ako makaakyat na dyan sa hagdan namin eh. Ilang baitang lang yan eh. Hirap na ako dyan. Dahil pag may meeting kami, nagkikita-kita kami niyan. Kalalabas ko lang ng ospital noon. Tinuruan niya ako na yung king herbal nga raw, subukan ko raw. Magandang pakiramdam ko. Nakainom pa ako ng isa, lumalakas ako. And tinuloy-tuloy ko na yun. Hindi na ako kinakapos ng hininga, malakas na ako. Saka nung nagpa-laboratory ako, bumaba na yung blood sugar ko, naging normal na. Umabot ako ng 480. Yun, 120 na lang, 130. Hindi na tumataas. Hindi na ako naghihirapang lumaglakad. Hindi na masyadong mamaga ang mga binti ko. Saka yung laboratory sa puso ko, hindi na lumalaki. Naka-recover ako. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Ben, dito tayo sa Kilos Pronto Promdi. Isang residente po ng San Carlos sa Negros Occidental po ang nagpadala ho ng kanya pong reklamo. Ilang taon na raw kasi sila nagtitiis sa maputik at madulas na kalsada. Mga kakipi, panoorin po natin ito. Sa ipinadalang larawan ho ng concerned citizen sa sitio Apog-Apog, Barangay Codcod, San Carlos City, makikita ang maputik na daang ito. Sa katunayan, hindi mo na nga makita kung may daanan pa ba? Hirap na hirap daw ang mga residente na makatira daw malapit dito. Lalo na po, ito ay ilang daanan na upang makalabas po sa kanilang sitio. Ilang beses na raw itong inilapit kay Kapitan Carlito Lastimoso na Barangay Codcod. Pero, ang sagot daw ni Kap, walang pondo para ito ayusin. Manggid. Walang pondo, Sus, dapat sa dami-daming mga proyektong ginagawa, walang pondo. Ano ba yun? Okay. Siguro, ang ating po ilalapit natin ito kay Mayor siguro, no? Pero, kay Mayor. Okay. Lex, napapansin mo ba na malimit na ngayon inilalapit na sa atin yung mga kalsadang hindi matapos-tapos sa mga probinsya, sa mga lalawigan, nagkakalat na. Lapitan nyo na lang ho ang Kilos Pronto. Kami na ho talagang mananawagan dito. At yung sinasabing pondo rito ni Kap sa barangay, ibig sabihin dito kay Mayor to. Kasi itong mga daanan na to, hindi naman national parang pangmalit na daanan to. Sa Mayor to Okay. Sabi may pondo na as per Mayor. Sino si Mayor? Mayor. Sino Mayor? Ano pangalan ni Mayor? Si Mayor Gerardo Balmayor. Siya ang Mayor ng San Carlos City. Tama klaro. San Carlos City, Negros Occidental. Mayor Balmayor! Kung may pondo na pala home mayor baka pwede na ho natin simulan. Paano natin nalaman na si mayor ang may sabi na may pondo na? Sinabi niya ba o may tumawag ng staff niya? Gusto natin malaman. Off-cam na lang tatawag. Okay, alam mo, mayor, kung nahuya man siya, nahuya man. Manggid, nahuya ka naman. Ay dapat humarap ka naman dito, Mayor. Ngayon, ganyan ang gusto marinig ang iyong boses ng iyong mga kababayan dyan sa Ilonggo, sa Bacolod. Nandiyan na ba? Panoorin na. Sige, Lex. On air na. Sige. Okay, nasa linya ho si Mayor Gerardo Balmayor ng San Carlos City. Mayor? Nandiyan na ba? Hello, Mayor. Magandang gabi. Magandang gabi ho, Mayor. Yes, magandang gabi.
Ano pong pwede ho nating aksyon dito po sa inilapit pong problema ho dyan sa barangay Kudkud? Ito po isakop po sa inyo po, Mayor, no? Yes, actually sa barangay Kudkud, yung barangay sitio Apog-Apog. Yes. Isa siya sa pinakamalayo natin na sitio. Oho. Anong pwede ho natin magawa ho dyan, Mayor? Medyo hirap na rin po yata, mga hayop yata dyan maglakad. Sama ho ng daanan, no? Yes, totoo yan kasi basta sa time sa rainy season, mahirap talaga yung daan dyan. Basta palagi naman, kung gaya ngayon malapit ng summer, ay naayos naman natin yan. Basta kung maganda na yung panahon. Pag sinabi ho niyong aayusin ninyo, ano po ito? Konkreto po ba o medyo ano lang, mga bato-bato lang? All-weather load lang ginagawa natin. Pinupulos natin ng grader yung daan na yan. Kasi again, nasa tuktok na ng Mount Canlaon yan. So that is one of our farthest sitio. Pero kung maganda na yung weather, palagi naman natin inaayos yung ginagrade natin yung daan dyan. Pero may plano ba ho kayo, Mayor, na pasementuhan man lang natin ho? Baka, di ba, yan yung po yung tinatawag natin farm to market road po, di ba? Actually, gumagawa naman kami, nag-concreting naman kami ng mga daan namin. So inaayos, pinuuna namin yung mga daan namin from the highway to the barangay centers, yung pina-priority namin. At kung matatapos na yung iba, so pumupunta na naman kami sa mga iba-ibang roads going to the ibang sitios. Alam mo ho ninyo, Mayor, kaya ho napapansin po itong mga ganito pong klase pong kalsada sa inyo pong lugar, dahil po dito sa programang ito, hindi ho nangingimi ho at hindi ho nahihiya yung inyo pong mga constituents po dyan na ibalita ho to. Ito pong ganitong klase pong kalsada. Sana sila po'y umaasa na kayo po sana, bilang kayo po ang pinuno po at mayor po ng lugar po sa San Carlos City, sana meron po kayong gagawin po sana ng pampalubag man lamang ho. Yes, actually, dyan na lugar na yan, Apog-One, again, one of the farthest situations. Last year lang, paabot natin yung ilaw nga dyan. So, mayroon na silang power dyan. At saka ngayon din, last year, nag-open tayo ng 2 classrooms dyan. Ngayon, magawa na naman tayo ng additional classrooms yan. Budget na yan ng city. At saka again, going back, kinukoncrete rin natin yung mga roads, pero inuuna natin yung mga yung roads going to the barangay center. So kung yung barangay Kudkud, from the city, mga 45 minutes yan, puro concrete yan. But from the barangay centers going to sa mga sitios like ito, medyo mahirap pa. Mayor, baka siguro ho, kung kayo po ay may problema sa pondo po at hindi nyo talaga yung magawa, but hindi ho kayo humingi ho ng tulong po sa national government, sa DPWH. Baka makatulong ho sila. Kongresista. Yes, actually, ito, mga barangay roads to, marami na rin kaming submit, especially sa Department of Agriculture, sa mga funding din para farm-to-market road. Nabibigyan rin naman kami. Sa BUB, marami rin tayo na-implement sa mga road concreting. So, again, hindi pa lang na lumating dito kasi, again, medyo mas malayo pa to. Pero every summer naman, ino-improve natin itong mga roads na to. Not only dito sa Apog-Apog, but mayroon pa rin yung mga sitios na medyo mahirap din pupuntahan. Sana ho, Mayor, prioritize naman ho ninyo dito. Kawawa naman ho yung ating mga kababayan po dyan. Para hindi naman rin ho sila patuloy na magreklamo ho dito sa Kilos Pronto. At parang ano ho yun kayo rin po mapapahiya ho dito, Mayor. Yes, ginagawa naman natin yung kaya natin. Actually, kung anong kaya ng city, so ginagawa namin yung mga intervention namin sa mga tauhan natin. So, whatever makaya, ginagawa naman natin. Okay, sige po. With that, Mayor, asahan na namin, may action po kayong gagawin po dyan. Mayor Gerardo Ballamor ng San Carlos City, maraming salamat po sa inyo, sir. Okay. Samantala, kayo namang na nasa San Carlos, tiis-tiis muna kayo. Depende kung anong ihip ng hangin na darating doon sa ulo ni Mayor. Kung depende, magro-roleta muna siya. Kung ito ipapunta sa kudkod, kung ano man. Kasi parang alang katiyakan ng sagot, Lexing. Hindi ko maintindihan na may binanggit naman siya ng BUB, bottom-up budgeting ng panahon ni Mar Rojas pa yun. Pwede rin naman yung bottom-up budgeting sa ilalim ng tanggapan ni Ben Diokno. Kung talagang seryoso yung mga lokal na pamahalaan, kahit sinong mayor pa kayo sa mga probinsya, yan, i-bottom-up budgeting ninyo, i-propose ninyo yan, program, project, and activities sa pamamagitan ng gagaling sa inyo,
isasubmit I-appropriate nyo. lang. Pagkatapos yan, popondohan yan. Yun ang ibig sabihin yan. Kaya kakalungkot lang, Lex, pag sinabing na gagawa namin ng paraan, gagawa. Ibig sabihin, wala kaming ginagawa. Plain and simple, Mayor. Ngayon narinig mo na, Mayor. Alam ko, nakikinig ka. Hindi na ako nagsalita bilang kortesiya sa iyo. Pero iba yung aking sinasabi. Total, nabanggit mo bottoms-up budgeting. Sumitin mo rin yan. Ikaw na lang. Ito naman dito ngayon. Okay, sa may mga karamdaman ho tulad ng allergy at asthma. Naku, Maria Josep, iba't ibang storya hong dumarating ho sa amin, nagbibigay ho ng sinasabing pag-asa. Eto naman ho, panoorin. Ang trabaho ko, master cutter. Diyan ko yata nakuha yung sakit kong yung nagkarasis ako, hindi ako makapagpante, hindi ako makapagbra, namaga yung paa ko, magkabila parang litson. Ngayon, nagpatingin ako sa espesyalista, 3 beses ako bumalik doon. Hindi naman ako gumaling. Sabi, allergy. May pinapahid, may iniinom na kapsul, may sabon. Hindi naman ako gumaling, 3 beses ako bumalik. Hindi ka makakain. Mahirap matulog. Nangihina ako. Nagpapadala ako sa ospital. Sabi ko, ipaswiro ako dahil mahina ng pakiramdam ko. Madalas akong hikain. Madalas akong ubuhin. Tsaka hirap akong maglakad. Dahil maga yung paa ko. Magkabila. Napanood ko sa TV yung King Serbal. Sabi ko, subukan ko nga ito, sabi ko. Di uminom ako. Parang gumanda yung pakiramdam ko. Tinuloy-tuloy ko na. Mahigit 5 taon na akong umiinom. Hindi ko na nararamdaman yung ganon. Yung nanghihina. Yung hindi makatulog, hindi na. Masarap na yung tulog ko. Masarap na yung kain ko. Gumanda yung pakiramdam ko. Gumaling yung rasis ko. Ngayon, okay na yung paglalakad ko. Tsaka yung hika ko, awa ng Diyos, wala na. Mula nung uminom ako ng King Serbal, nagagawa ko yung trabaho ko. Nananahi pa nga ako eh. Masaya ako ngayon dahil wala na akong nararamdaman. Ang trabaho ko, master cutter. Diyan ko yata nakuha yung sakit kong yung nagkarasis ako, hindi ako makapagpante, hindi ako makapagbra, namaga yung paa ko, magkabila parang litson. Ngayon, nagpatingin ako sa espesyalista, 3 beses ako bumalik doon. Hindi naman ako gumaling. Sabi, allergy, may pinapahid, may iniinom na kapsul, may sabon. Hindi naman ako gumaling, 3 beses ako bumalik. Hindi ka makakain, mahirap matulog, nangihina ako. Nagpapadala ako sa ospital, sabi ko ipaswiro ako dahil mahina ng pakiramdam ko. Madalas akong hikain. Madalas akong ubuhin, tsaka hirap akong maglakad dahil maga yung paa ko. Magkabila. Napanood ko sa TV yung King Serbal. Sabi ko, subukan ko nga ito, sabi ko. Di uminom ako. Parang gumanda yung pakiramdam ko. Tinuloy-tuloy ko na. Mahigit 5 taon na akong umiinom. Hindi ko na nararamdaman yung ganon.
yung nanghihina, yung hindi makatulog, hindi na, masarap na yung tulog ko. Masarap na yung kain ko. Gumanda yung pakiramdam ko, gumaling yung rashes ko. Ngayon, okay na yung paglalakad ko, tsaka yung hika ko, awa ng Diyos, wala na. Mula nung uminom ako ng King Herbal, nagagawa ko yung trabaho ko. Nananahi pa nga ako eh. Masaya ako ngayon dahil wala na akong nararamdaman. Okay. Oy, update. Okay, Update update pa to. Update muna tayo dito sa sinasabi nating all-out war laban sa gambling na gagawin naman ngayon ng PNP matapos silang tanggalin sa pagsugpo sa illegal na droga. Tama bang sa pagsugpo ng sugal at hindi na sa drugs na katutok ang ating mga polis? Eto, sabi ni James Santiago, kung hindi sana nagpakakampante si Bato, malamang tuloy pa rin ang kampanya kontra droga siguro to. Pero okay na rin po yan dahil talamak din ang illegal na pasugalan, lalo na ho sa Central Luzon. Okay, si JV Valdez, Idol Ben at Idol Alex. Ayos lang na sunod nilang sugpuin mga illegal na sugal. Huwag din silang magpakampante tulad ng war on drugs na baka may makalusot na naman, makakasira sa imahe ng PNP pero tuloy pa rin dapat nilang labanan ang droga. Yan. Okay. Pero dapat linawin to ng PNP yung bang laban nila sa illegal gambling sa mga gambling lords ba? O pati yung mga mananaya? Parang drugs yan, di ba? Pareho yan. Yan ang isang oras na mabilisan pag-aksyon sa inyong mga reklamo at sumbong. Ako si Ben Tulfo. Ako naman po si Alex Santos. Hanggang bukas mga ka-KP, dito pa rin po sa Pambansang Himpilan. Sama-sama po natin tiktikan at subaybayan ng bawat issue kailangan po nating imbestigahan. Higit sa sumbungan, imbestigahan at bautan, dapat kilos pronto!